Ba maiinis ka na lagi pong sinasabi kulang sa pera, kulang sa pera. Kaya nga pati pera ng PhilHealth para sa kalusugan, kinuha pa rin nila. Para saan? Pampatayo daw ng tulay, pampatayo daw ng kalsada, pambili ho nila ng cat's eye, pambili nila ng roller. Diba? Pang nakaw nila. Talo pa po ninyo ang mga matataas ang pinag-aralan pero magnanakaw sa gobyerno. Talo pa po ninyo ang mga nasa pedestal ng ating tinaguriang pong lipunan at pamahalaan. Oo, kung kayo po ay gumagalaw ng patas dahil sila po mga kapatid hindi maitatanggi ano ho. Okay, so this morning nga po kami muli nagbibigay pugay sa lahat ng mga uri manggagawa na ang galaw sa mundo ay patas. Wala pong mababang trabaho, wala pong mababang posisyon. Amen. Okay, ano man po ang ating trabaho, basta marangal mong ginagawa yan, hindi po yan pwedeng tumbasan ng kahit na ninuman na mataas ang pinag-aralan. Talo pa po ninyo ang mga matataas ang pinag-aralan pero magnanakaw sa gobyerno. Nga, aray ko. Nauwi ka pa rin talaga doon, ha? Oo naman, mas masarap yung ipapakain mo sa pamilya mo, pinaghirapan. Talo pa po ninyo, ha? Opo, yung mga nakakurbata? Kahit na po hindi kayo nakapagtapos na inyong pag-aaral, talo pa po ninyo ang mga nasa pedestal ng ating tinaguriang pong lipunan at pamahalaan. Oo, kung kayo po ay gumagalaw ng patas dahil sila po mga kapatid, hindi maitatanggi ano ho. Okay. Pag-usapan natin ang tulay, sandali lang. Okay. Tulay, bakit ka bumigay? Ang tulay, bow. Narinig mo yung sinasabi ni Presidente? Oo, ang sinasabi niya, ngayon lang daw siya nakakita ng isang tulay nang walang cable. Sabi niya, this is the only suspension bridge I have seen without cables. Kasi nga suspension bridge yan. Oo, yun ang sinasabi. When you say suspension It is a bridge, design flaw. when you say suspension bridge, dalawang poste nasa gitna, alright? So mahaba-haba yung kanyang gap. So yung kasama sa pinaka nagbibigay ng pundasyon kumbaga, strength ay yung mga kable. Di ba? Nadadaanan natin. Anyway, yan ang sinasabi ni Presidente. Okay? Pauna niyang assessment yan. With all due respect, hindi pa yan yung official finding. Yes. Di ba? Sabi niya po yun eh. Right? Ang tanong lang po dito is, pwede bang lumihis doon sa sinasabi ng Presidente ang sino mo mag-iimbestiga dito? Right? Sinasabi niya, may design flaw ang problem. It is a design flaw. Okay, Yun ang sabi niya, di ba? Kasi nga sa halip daw na kable, steel bar ang ginamit. The design is wrong, sabi ng Pangulo. Okay. Well, anyway, siguro po, baka may nagsabi rin sa kanya nun. Baka po, but again, ang pinakamainam po dito, magkaroon ng malalimang investigasyon na naman at ito po sana ay kung maaari lang hindi taga DPWH, no? Kumbaga third party na wala pong kumbaga conflict of interest. With all due respect, ha? Pero ginagalang natin sinasabi ng Presidente. Kasi when you say design flaw, so let's start from the beginning. Engineer, ha? Opo. Nagsimula yan sa design. Di ba? Okay. Yung design na iyan, mga kapatid, sino man po nag-design yan, hindi yan aaprubahan for construction kung walang approval ang Design Bureau sa DPWH. You know what I'm saying? Tama. Okay? Kasi po, yung ganyang kahabang tulay at kalaki ng pera, opo, hindi yan as in may dinrawing ka, may kinompute ka, may dinesign ka, o tayo nyo yan. Hindi ganun kasimple yan. Meron dyan sa DPWH ng mga structural engineers na yan ang trabaho to approve all of this design. Tama na naman. Di po ba? Sige. So, ang tanong natin dito, kung may design flaw, sino sa DPWH, kaninong panahon, inaprubahan yung design? Sino to? I mean, it's a valid question, right? Tama. Sino man nanagot nun? May punto ka. Sino? Alam nga Diba? namang Okay. nagdisenyo yung contractor, yung mga, di ba, gumawa sige. nito, Ang nang hindi aaprubahan ng DPWH. Opo, at meron ding statement na medyo may defense doon sa contractor ngayon pa lang, di ba? Sandali lang. Paano mo masasabi ngayon pa lang na pununtahan mo doon, tinuktok-tok mo, tinignan mo, kentok-katok mo, na standard yung ginamit na material, di ba? Hindi.
No, kasi kinakailangan mong kumuha ng mga sampling dyan, may scientific at technical pamamaraan to find out kung yung bang ginamit ng mga materyales hango sa specification. Kasi pwedeng tama yung design, pero mali ang implementasyon. Pwede ring tama yung design, pero substandard na ginamit na material. Pwede ring, from the very beginning, flawed yung design, samahan pa ng substandard na mga ginamit na mga materyales. Bakit? Alam nyo na. Gano Korean? You know what I'm saying? Don't let me say it. Because if I say it, this might be my last day. Don't make me say it. Come Okay. on. Alright. Common Station, mga kapatid. Mamaya po, we will find time to talk about it dahil sa naglabas na po ang Secretary ng DOTR. Salamat po sa inyo, Sec Vince Dizon. Sa inyong pahayag statement kahapon. Sinasabi niya, anong statement? Ito lang, just a short, ano lang po ito, manifestation, Mr. Chair, Christian Okay, do you Mitra, want me Your to Honor. read the whole statement? A portion of it. A portion of it. Isa sa mga sinabi dito ni Secretary Vince Dizon, okay. pinag-aaralan na ng ating legal team ang Okay. final termination ng kontrata para maka-move on na tayo at finally matapos na yung proyektong ito. Okay. The delay is unacceptable. This Aha. project should now have been completed at Okay. napapakinabangan na ng mga tao. Okay, sige. So mga kapatid, may binabanggit sila na matagal na pala itong inabandona ng kontratista. Yes. Alright, so babalikan natin po itong isyong ito. Alam niyo ho, Over a year. alam niyo ho, kahapon nga, kamensahe ko si Ninang Tinamonson Palma, sabihin ko na lang. Sabi ko, alam niyo Ninang, parang siguro kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito. At hinahayaan na lang natin itong gantong kaimportante mga proyekto na nasasayang higit sa lahat ang panahon. Dahil ang mga tao tahimik lang, parang wala na tayong protesta. Parang okay lang, parang nasanay ka na, di ba? Alam nyo, yung kontratang yan, Aaron, nagsimula yan sa 700 million. Ang cost niya, 700 million. At yung unang simula niyan, ang ganda ng lokasyon yan. Oo, nagtalo-talo sila 6 years. Hindi natuloy yan, nilipat yan. Para lang paboran ng mga business interest. Tumaas ang presyo. Ngayon, 2.8 billion na ang sinasabing kontratang ito. Tapos hindi, wala pa. Alam yung pag-usapan natin to kasi nga kikilabutan ka di ba? Napaka-importanteng proyekto, hinahayaan lang na ganyan. So, saan magdudugtong ang mga trend na ito na napaka-importante sa mga uri manggagawa? Pero tayo, tahimik lang. Parang nasanay ka na ba na nangyayari yan? Parang wala nang effect sa atin. May mga kumita na dyan sigurado Pero tayo, ano ho tayo? Di ba? Pamilya mo, apo mo, na dapat nakikinabang ng MRT-7. Hindi pa ho na. Hindi ito issue ng road right of way na napakatagal. Issue ito ng competence ng gobyerno to strictly enforce ang kontrata nitong mga pampublikong proyektong ito. Diba? At the end of the day, it's the government that is answerable. Opo. And in fairness naman to Sec Vince, panahon niya ito itatama. Diba? In fairness naman to this administration, may 3 taon sila para ayusin ito. Pero nasa mga nagdaang administrasyon, por Diyos por Santo,